Hi, hello. This is Charlie Jose. You're watching Charlie Money. And maraming tatanong sa akin, paano ba talaga magsimula sa US stock market? No? Kasi ang focus ko dito sa channel ko is about for beginners, no, kung paano mag-invest and trade sa US stock market na using a mobile app, no, a trading app. So, isa sa mga paraan, no, kung nagsisimula ka pa lang and hindi mo alam pa kung anong stocks ang pipiliin mo. So, kasi sa stock market sa US, divided by industry siya or sectors. So, meron silang ginawang himay-himay para igrupo tong mga kumpanya na ito base sa kanilang business, no? In fact, sa technology, nadi-divide pa yan sa dalawa o tatlo, no, o apat. So, ako, ang background ko kasi, 20 years na ako nagtrabaho sa information technology and IT infrastructure, no? Sa IT, nagbebenta ako dati ng firewall para sa network, ano pa. Tapos, yung nasa infrastructure ako, nagdi-design and build kami ng data center. So, naiintindihan ko yung data centers. At naiintindihan ko rin yung servers. Naiintindihan ko din yung wireless network. So, advantage sa akin yun bilang investor. No? So, mas susceptible ako and yung tiwala ko malaki sa technology. Okay? So, pag magsisimula ka, hanapin mo muna kung ano yung obvious sa'yo, kung saan ka confident, di ba? Kung nagtatrabaho ka sa banking sector, no, teller ka dyan or kung ano man posisyon mo dyan sa isang branch, di ba? More or less, alam mo dapat yung industriya mo, yung banking sector, di ba? At saka yung mga financial tools na ginagamit nyo. Tapos, pwede mong i-analyze yun, no? Versus kung magkano kinikita ng binibigay nyo sa bangko versus sa kikitain mo sa stock market, di ba? So, kikitain mo, yun, ganon. Tapos, dahil nagtatrabaho ko sa banking sector, naintindihan mo yung ins and outs ng pagiging bankero, di ba? Ng banker. So, ang sino pipili mo stock, they usually yung yung mga nasa JP Morgan, ganon, Citibank, pati Visa, Mastercard na stocks, yun ang pipiliin mo most likely, and insurance companies, di ba? Madali naman siguro intindihan yung mga insurance companies, di ba? So, yun. So, kung wala ka naman ganong klaseng wala kang profesyon, hindi ko naman sabi wala kang profesyon, pero yung profession mo hindi naman naka-relate sa mga stocks. So, titignan mo ngayon yung mga gamit, no? Mga gamit sa mga bagay-bagay, no, na nakikita mo sa paligid mo. Like for example, kotse. So, Ford, di ba? Si Ford nakalist yun sa stock exchange. Si Apple, di ba? Maraming bumibili. Yung may mga kaya dyan, bumibili ng Apple. O nangungutang para magkaroon ng Apple iPhone o MG, di ba? Oh. So, si Apple nakalist sa stock exchange ng US. Pag nagre-research ka o naghahanap ka ng mga bagay-bagay o mga business sa internet, anong ginagamit mo? I-google mo, di ba? O si Google, nakalista din sa US Stock Exchange, di ba? Ano pa? So, yung mga ganon, dapat maging aware ka sa paligid mo. Kung nakikita mo yan madalas ang ginagamit, o yan ang madalas na kinakain, no? At kung listed sila sa stock exchange, then most likely yun muna ang pipiliin mo. Okay. Tapos, pag magle-level up ka, then pupunta ka ngayon sa ibang mga industry kasi nagre-research ka na. Yun ay kung seryoso ka sa pagtitrading at investing mo. Okay? So, dapat maging seryoso ka kasi
Pera yan. Pera mo yan. Hindi yan pera ng iba. Pera mo na gusto mong palaguin, na gusto mong kumita pa, na mahigit na 10% per year or 20% a year, no? So, dapat may objective ka din kapag nag-i-invest ka. Ano bang gusto mong gawin sa pera mo? Masaya ka na ba na umakyat ng 10% per annum, per year? Masaya ka na ba sa 20%? O gusto mong madoble yan at ma-achieve mo 100% na returns sa investment mo o sa trades mo, di ba? So, isa pa yon sa kailangan mong pag-aralan. Ano pa? At alamin, di ba? Ano ba objective mo sa pag-i-invest at trade mo? Okay. Ako, personally, yung ginagawa ko dito, no, na maliit na trade, so may mga different types of objectives ako. Una, kaya maliit yung trade na yan para maingganyo yung mga baguhan, no, na mag-participate, no. Sisimula ka sa maliit na kapital, magsisimula ka sa maliit na kapital, tapos papalaguin mo paunti-unti. At magdadagdag ka rin ng kapital kapag may sobra kang pera na pwedeng pang-invest o pang-trade. Diba? So, katulad ng yan, no, first 11 days ng trading, umakyat na umakyat na yung stocks ko ng 8.5%, no? Nagdagdag pa ako ng $30. So yung iba, baka yung mga nanonood, akala nila maliit lang ang kaya kong ilagay na pera. Actually, pwede pa magdagdag ng malaki-laki. Pero for the sake na makita ng mga bago na pwede kang maglagay ng maliit na kapital dyan, tas tutubo yan over time. Okay. So, why mag-i-invest sa stock exchange, no? So because, syempre, mas mabilis kumita sa stock exchange. Mabilis din mawala yung pera pag tatanga-tanga ka. Pag hindi mo alam yung ginagawa mo, so to speak. Okay, so dapat hinay-hinay ka lang. Huwag kang agad kung meron kang pera dyan na nakatabi, nakalahating milyon o 100,000, no? Sobra mo yon, no? You're willing to invest, no? And take some risk, no? Susugal mo, in other words. So, yun, depende yun sa'yo. Pero hinay-hinay ka lang, huwag kang biglaan. Especially kung hindi mo pa alam yung ginagawa mo. Okay? So, ano pa yung gusto ko i-discuss? So, naka 8 minutes na tayo. Eto, di-discuss ko sa inyo, no? So, ang basihan mostly pag nanonood ka ng CNBC o Bloomberg or other business TV shows, no, na pinag-uusapan about US stock market at saka ekonomiya ng Amerika. So, ang makikita mo palagi dyan si S&P 500, si Nasdaq, ayan. Pati si yung old school, si Dow Jones Industrial. Okay, ilagay na natin yan, si Dow Jones Industrial. Ito, nakikita nyo ngayon sa chart is the 5-year chart. Diba? For the last 5 years, umaakyat siya. So, pag tinignan mo si S&P 500, ayan, yung nasa taas, doon sa tatlo na listahan na yan. So, umakyat siya 84. So, ang gawin mo, divide mo sa 5. Divide mo sa 5 yung 84. So, most likely, yung nasa 12% na average siya. Ganon, between 10 and 12 8 divided by 5. Mga ganon. Mga between 8 to 10% per annum. Pero si Nasdaq, almost 200 na yan. Nasdaq 100. So, nasa siya? Nasa 99% na, no? Almost 100 for the last 5 years. So, in average, just below siya ng 20% per annum, no, for the last 5 years. And anyway, never mind Dow Jones. So,
reference lang yan para sa akin. So, ang tututukan nyo palagi S&P 500 tsaka Nasdaq. So, kung ganyan yung sitwasyon, tignan natin sa 1 year. So, last year, 19% si Nasdaq, tapos si S&P 500, 15% ang inakyat niya. Okay. So, bakit ko pinakita to? Kasi, sa loob ng S&P 500 at saka Nasdaq, nandyan yung mga tinatawag na na mga sectors na dinivide yung mga businesses na nakalista dyan sa stock market ng Amerika, at ito yung mga category ng sectors, no. So in 2025, yun nga, tumaas si S&P 500 ng almost 18%. Tapos yung AI trade na tinatawag remained the dominant engine. The year was characterized by extreme volatility in the spring due to trade policy shifts, followed by a powerful everything rally in the second half. Yung sinasabi na extreme volatility in the spring, ito yon. Yan. Sometime in May. Actually, bumababa na siya mula February. Tapos sa pinaka support niya, nasa between April 7, 8, 9. So, ano yung nangyari doon? Yun yung tinatawag na yung Trump tariff, no? Yung biglang bumigwas si Trump na papatawan niya ng matataas na taripa yung mga bansa na nag-e-export sa Amerika. Yung mga ini-import na produkto ng Amerika, mas lalo China, no? So, yun. So, nagkaroon ng negative impact sa sentimiento ng merkado. So, bumaba siya dyan. Pero, sa mga ganitong pagkakataon, yung mga ganitong instance, this is an opportunity actually for you to buy low. Kasi, pag in-analyze mo, noise lang yun eh. Hindi siya magiging permanent. So, pag nagkaroon ka ulit ng, makita mo ulit yan, bumili ka sa pinakamababang presyo ng mga stocks during that time. Ano nangyari? Umakyat tuloy, di ba? Madaming mga investors na takot dyan, hindi sila bumili sa bottom. Ayun. So, sayang opportunity, malaki kaya ang itinaas ng yan. For example, yan, mula dito. Mataas ang inakyat ng yan. Mahigit sa 20% inakyat ng yan. O mahigit sa 10%, di ba? But this is the S&P 500, no? S&P 500. Okay. Ayan yung kabuuan. Pero pag doon ka sa sa baba, sa stock level, mas mataas ang balik. So of course, nandun yung tinatawag na fear. Pag bumabang ganon, no, nagkaroon ng extreme volatility, bumaba, nag-spaghetti pababa, siyempre matatakot ka. So iba, ang ginagawa, ipo-pull out nila, hintayin nilang bumaba, no, yung nakakaalam, okay lang yun, ipo-pull out nila. Tapos abangan nila yun, hopefully, ma-analyze nila, makuha nila yung pinakababa. Tapos doon, ibibili ulit sila ng stock na yon. Kasi alam nila na noise lang yan. Pero syempre, ayaw lang nilang mabawasan yung kita nila, ayaw nila rin mag-break even. So, doon pa lang, bago bumaba, bago maubos yung kinita nila, yung first quarter from January to March, at saka part ng April, no? Di ba? Kung kumita na silang 20%, tapos biglang bumaba ng 5% at balita nga nila bababa pa, di kumalas ka na. Tapos intayin mo yung pinaka-bottom. So best guess lang yon hanggang kailan yung bottom.
Yeah, hindi natin alam. Makikita mo lang yun sa charts kasi unti-unti may bumibili na. Tapos tumataas na yung momentum, no? Bumibilis na yung pagbili. Pag marami nang bumibili, umaakyat na ulit yung stocks, di ba? So, ganun yon. So, moving on. So, ito yung mga titignan mo. Pagbaguhan ka, ito yung titignan mo. So, pupunta ka sa sectors, no? For example, ito yung performance ng 2025, no? Yung nakaraan taon. Ito yung S&P 500 sector return. So, in communication services, umakyat siya 33% in total. Information technology, 24%. Industrials, 19%. Utilities, 16%. Financials, 15%. Healthcare, 14%. Almost 15%. Energy, 8.3%. Consumer discretionary 6%, consumer staples 3.9%, real estate 1%, materials 10 real estate negative 1% pala, tapos materials negative 10%. So hindi maganda yung naging performance ng real estate overall sa buong taon. But it doesn't necessarily mean na lahat ng real estate stock sablay. Siyempre, checkin mo ngayon isa-isa yan kung sino yung nag-outperform among sa mga hindi nag-perform. Okay? Same with materials. No? Yon. So, pag nakita nyo to, so sino yung mataas, di ba? Sino yung above 10%? Sisimula sa healthcare, finance, utilities, tapos industrials, nearing 20%. So, maganda rin niya yung mga nasa 20% and above. So, nakikita natin dito, ang mataas palagi is communication services at saka information technology. So, binibigyan ka na ng hint na market, sino magbibigay sa yung malaking pera? Di siyempre yung mga stocks na nasa communication services at saka information technology at saka sa industrials, di ba? So maghahanap ka ngayon ng mga kumpanya under this. Now hindi ko na pwedeng magda-dive kasi magte 20 minutes na ako. So yan yung isang paraan para maano mo, no? Para makapag-decide ka kung anong stocks ang pipiliin mo. Tapos pag kiniklik mo ngayon yung mga stocks na yon, pag nagre-research ka, titignan mo yung performance nila last year at saka 2 to 3 years ago, tapos itong first quarter, itong ongoing na ng January, no, marami bang kumakagat diyan sa stock na yan? Okay ba performance nila? Tapos pag-aaralan mo pa yung fundamentals, ibig sabihin yung accounting nila, yung financial report, taas ba utang nila, nakakabenta ba sila, ganon. Overbought ba sila o oversold, yung mga ganon. So, yung madami pang mga aspects na kailangan mong mag-gets, okay? Pero, ito na isa sa mga paraan para makapagsimula ka. Hahanapin mo kung saan yun. Kung trip mo yun, ha? Not necessarily na sinasabi ko dito ka mag-invest sa communication services at saka information technology, no? Nasa sayo yon. Kung ikaw ay masaya ka na sa 5%, 10%, 15%, 20% per annum, di dun ka. No? Walang nagpipilit sa iyo. Ang sinasabi ko lang, kung gusto mong kumita agad ng malaking pera, dito ka sa dalawang sector na to, including yung industrials. Okay? So you just have to continue on research kung sino-sino yung mga kumpanya na nasa ilalim ng yan. Okay? So, yan. So, yung mga nag-perform na okay, very good, no, was Nvidia, Alphabet, so si Alphabet, si Google yan, Microsoft, Broadcom, JP Morgan, Chase, so banking and financial, Palantir, AI, software, si Meta, si Facebook yan. So, accounted roughly, 50%
of the S&P's total gains. So sila ang nagbigay ng 50% na performance, na overall performance ng S&P 500 last year. Tapos ano pa? So yung HDD at saka memory renaissance. So yan, yung mga yung mga nanood na ng aking mga videos, kung hindi pa panoorin nyo, nakapusta ngayon ako kay Western Digital, kay Seagate, tapos yung isang kumpanya ni Western Digital, si SanDisk, no? Lahat yan nagbebenta ng data storage, hard disk drives, o kaya flash memory na mga drives, mga tools para mag-save ng memory. So saan ginagamit ba to? Of course, yung hard disk drive at saka SSD, solid state drives, ginagamit yan sa laptop, sa computer, sa cellphone mo. Tapos yung RAM, no? Meron yan sa computer. Meron yan sa cellphone mo, di ba? Pag bumibili ka ng tinitignan mo kung ano yung RAM, di ba? Di ba? Oh. Tapos yung ROM, yun yung parang flash memory. No? So yun. So isa yan sa mga umakyat na stocks ng 2025 at patuloy pa rin umaakyat. Yun. And precious metals, of course, gold. Meron rin tayo ng yan, si SBSW, si Banyes Stillwater plus silver. Kasi pag umaakyat yung gold, umaakyat din yung silver. Ayan. So ito yung recap. Sa baba, Nasdaq Composite, S&P 500, at saka Dow Jones. Ayan. So yun lang for today, and thank you very much for watching and listening to my explanation on how you could start, mga diskarte kung paano ka magsimula sa US stock market at makapagsimula ka na rin mag-trade and invest sa US stock market using just your trading app, whether it's GoTrade or Trading 212 or wherever you are in the world. Whichever app that is applicable to you, you could use that. Okay. So I guess that's it. Thank you very much and see you on the next.